Hello mga palangga. So nagbabalik tayo dahil ayun na nga mga kababayan, grabe patindi na ng patindi ang nangyayari sa ating bayan. Kaya naman sabi nga natin dito sa ating title, Senator Alan Cayetano isusunod na ikukulong, matibag naninindak, tao ni bangag sangkot. Alright. So, yan yung mga topic natin pero bago tayo mag-focus diyan sa Maleta Gang, gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano na kalala yung sitwasyon ng ating bayan. Araw-araw pinag-uusapan natin yung impeachment ni Inday Sara dahil yun ang gustong ilagay sa utak ninyo. Araw-araw pinag-uusapan diyan ng mga Maleta Gang, Kongreso, Senado ang tungkol sa itinura ni Inday Sara. Pero bago ako pumunta doon, nakakalungkot na mga pangyayari na krimen. Kahapon just recently, I don't know kung nabalitaan na ninyo ng isang kawawang Grab driver or motorcycle driver, hinold up sa not really hinold up inano, nanakawin, tinangkang nakawin ang kanyang motorsiklo at pinagsasaksak siya. Eto yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, naantayin niyo pa ba na kayo ang susunod na biktima ng mga krimen na walang habas kaliwat kanan sa ating bayan? Ipakita muna natin sa inyo kung anong naganap, mga kababayan. Baka sakaling magising kayo. Baka sakaling, may nabasa ako, I don't know how reliable it is, na kung ayaw daw manindigan ng mga sundalo at pulis para ipagtanggol ang Pilipino, ang MILF na ang kikilos para lumabas sa kalsada. I hope totoo yun, na ating mga kapatid na Muslim ay manindigan para sa ating bayan. Anyway, yan naman ang original na tao sa Pilipinas. Yan ang original na lahi dahil tayo ay mix na. Hindi na tayo talaga ang tunay na Pilipino dahil nalahian, nalawayan na tayo ng ibang lahi. Pero ang ating mga kapatid na Muslim sa Mindanao, sila talaga ang tunay na magmamay-ari sa Pilipinas. I hope manindigan sila. I hope totoo yung nabasa natin. Pero nakakadurog na ng puso Mga kababayan, itong driver ng motorsiklo na nagagrab o nagaangkas, merong isang autism na anak, na baby pa. At namatay yung kanyang asawa noong 2022 because of sakit. Tapos siya pinatay ng walang kalaban-laban ng isang addictus na mukhang kalalabas ng kulungan. Ganito na lang ba? Ito ba ang bagong Pilipinas? Ito ba yung gusto nyong danasin? Well, dinadanas yun na ngayon. Na kinakabahan kayo, hindi kayo makalabas ng bahay, o kayo man ay angkas driver, tricycle driver. Wala kasi kayong kalaban-laban dyan Nasa likod nyo lang 'Di ba? Nasa likod nyo yung angkas. Hindi nyo alam kung demonyo yung nakaangkas sa inyo. Ito yung nagre-represent dahil weak, addict, kawatan ang leader ninyo. Meron pa isa yung galing ng Davao. Okay? Meron pa ditong, I don't know kung napanood nyo ito bago natin tuloy-tuloy si Matibag. Okay? Napanood nyo ba itong papasok naman daw sa trabaho, nadukutan? Ito naman. Ito naman. Yan yung sinasabi nyo na safe dito sa Manila. Andito yan sa Makati. Papunta na dapat ako ng office. In-upload yung office phone ko. Nakikinig ako. Matangina na. Yan yung sinasabi nyo safe. Ang dami-daming mga modus operandi. Sumakay ako ng jeep kanina kasi papunta ako ng Senate. Kinuha yung phone niya. Kasi dun yung duty ko sa beat. Pagsakay ko ng jeep,
May lalaking bigla akong binuhusan. O, dos, binusan siya ng something. Binuhusan niya ako ng ganyan, hindi ko alam Mag-ingat kung ano kayo, yung mga palangga binuhos sa niya sa akin. Pilipinas. Tapos, nag-offer siya sa akin ng wipes. Yung cellphone na office phone, pinatong ko dito sa bag. Pagpatong ko dito sa bag, binigyan niya ako ng wipes. Pagbigay niya sa akin ng wipes, dapat Ganito ba ang pupunasan safe? ko na Ito kasi ba yung bagang nagmamadali nga Pilipinas? ako. I was so frustrated kasi papunta ako ng duty. Tapos itong suit ko, kakabili ko lang din. Kawawa. Hindi madali para sa akin yun. So sobrang frustrated ko. Gusto ko sumigaw na pamura ako sa jeep. Nag-offer pa siya sa akin ng wipes. Pinunasan ko na. Bigla siyang bumaba dyan sa May de la Rosa na 7-Eleven. Hindi ko napansin na pati yung cellphone ko, kinuha niya na. Sabi ng mga nakakita sa kanya nakatabi ko, Saan ka to ng nandun na OBP? pumasok sa 7-Eleven. Maricel? Pagpasok ko ng 7-Eleven, wala na siya doon. Pinatilan namin sa CCTV. Nanginginig ba ako? Putang ina nila. Grabe. Putang ina niya. Yung ba sinasabi nila na ligtas sa Pilipinas? Putang ina. Yan ang sasabi ko sa inyo. Putang ina talaga, sir. Pasensya na po. Pero sobrang frustrated ko po. Papunta ako ng duty. Hindi ko kayo titigilan hanggat hindi kayo mahuhuli. Putang ina nyo. Grabe, no? Nagawa nyo nga sa amin. Nagawa nyo sa amin. Paano na lang sa iba? Paano na lang yung mga hindi taga dito sa Manila? Ako laking Davao. Ako sanay ako na Sa safe Davao? doon. Putang ina. Hindi ko alam na pati dito sa Manila mangyayari sa akin to. Pasensya na po, puro na ako mura. Anyway, ito ang bagong Pilipinas. Di ba? Ito ang sinasabi ko sa inyo. 2022 pa lang. Aantayin nyo pa bang mangyari sa inyo to? Ako, pinipray ko na lang talaga, mga kababayan, kasi ako bilang isa sa mga boses ninyo, ginawa ko na, in-expose ko na lahat. Ang kapalit nga nun, mga warrant of arrest, kaso sa Pilipinas, sa Amerika, alam nyo yan. Nakakagalit, nakakagigil, pero kailangan manindigan ng mga Pilipino. Yung iba, tumatawa pa, pinagtatawanan pa itong ating kababayan, right? Sinisisi pa, or kung ano-ano mga nonsense, kung ano-ano mga napakademonyong mga comments. Nasa inyong mga kamay yan. Sabi ko nga, ang krimen, wala yang pinipili. Dilawan ka man, bangagan ka man, Duterte ka man, or apolitical ka, pwede kang mabiktima anytime. So sana gumawa na ang Diyos ng kaparaanan kung paano niya tapusin itong sobrang hirap na nararanasan ninyo. Kung ako siguro ang angkas driver, matatakot na ako na magtrabaho para mag-angkas kasi hindi ko alam, baka saksakin ako baka patayin ako ng hindi, hold upin ako or what? 'Di ba? Wala kang kalaban-laban. So kung tanggap nyo yung ganitong klaseng buhay, okay lang kayo ngayon, patawa-tawa kayo. Yung ibang mga demonyo, 'di ba? Yung mga bangagan, kasi hindi pa kayo nabibiktima. Kaya sabi ko sana, kayo na yung susunod na mabiktima. Baka sakaling magising kayo, pero hindi na kayo magigising. Kasi kung papatayin na kayo ng mga ito, wala na mangyayari sa inyo. Right? So, eto ang bagong Pilipinas. Iiyak na lang ba kayo? Iiyak na lang ba tayo, mga palangga? Okay, moving forward. Si Senator Alan Cayetano na ba ang isusunod nila na ipakulong? Okay, mga kababayan, nung bago tayo nag-off, research tayo, nagbasa-basa tayo, no? Ngayon, ito nga sinasabi ni Matibag na irregularities daw sa 2019 SEA Games. Sabi dito, tinutukan na ng NBI, gumawa na ng task force. Ang NBI
ang umano'y irregularidad sa mga pondo para sa isang sports complex sa New Clark City sa Tarlac na ginamit noong 2019 South Sea Games. Diba? During that time, ang sabi dito, ayon kay NBI Director Matibag, nakarating na sa kanilang impormasyon na may bilyon-bilyong pisong pondo na may kaugnayan sa proyekto na hindi umano na liquidate. Lumitaw din sa aligasyon na nakatanggap ng humigit kumulang 10 bilyong bayad ang isang pribadong kumpanya nang wala ng umanong bidding sa pamamagitan ng congressional insertions. Hiwala ito sa kontrobersyal na kuldron na muli ring umanong sisilipin. Now, okay? So alam na natin na ito'y papunta kay Alan Cayetano. Pero sinearch natin, mga kababayan, balinalikan natin ang balita nung nakaraan. Ano ba yung timeline nitong issue sa SEA Games? So, nung 2019 SEA Games sa New Clark City, okay, 2017 to 2018, inaprobahan ng Basis Conversion and Development Authority ang joint venture agreement or GVA sa Malaysian firm na MTD Capital Berhad para sa pagpapaunlad ng New Clark City Phase 1A. Dito, nung time na yon, sino ang BCDA President at CEO? Si Vince Dizon, na DPWH Secretary na ngayon na itinilaga ni Bangag. Yan ang imbestigahan. Dahil ayon sa mga luwas na balita, yan ang kumita, pati yung Greg Garcia, na operator na nasa likod ni Lisa Tanas at ni Bangag. Yan dalawang yan. It's good to investigate. Pero for sure, yung mga kalyado nila, hindi nila yan iimbestigahan. Right? Then, ano sinasabi dito? In just 18 months, okay, itinayo yung Athletic Stadium, Aquatic Center at Athletes Village sa New Clark City bilang what? Pagpapagahanda o pagpe-prepare sa pag-host ng Pilipinas ng 30th Southeast Asian Games. Ayon sa BCDA, yung project na pinondohan with joint venture partner, alright? Ang sinasabi dito, hindi daw muna nag-release ng pondo ang government during sa construction. Okay? According to Vince Dizon, during that time. Okay? So alam niyo naman, naging kontrobersya talaga itong issue na ito during the SEA Games dahil daw sa isang kaldero lamang o cauldron, 50 to 55 million ang ginastos dito ng gobyerno. Alright? So, question, di ba, nagkaroon din ng sa Senate ito. May, I think si Drelon nag-comment dito. Ngayon, mga kababayan, ang question natin dito, na kanina, nabanggit ni Senator Alan Cayetano, bago nag-start, bago sila nag-caucus o nag-break, nakaano pa rin ba sila ngayon? Bumalik na ba sila? Anyway, na sinasabi niya, okay, open tayo sa investigation. Walang problema, pero wag niyang intimidate yung senator judge. Alright? Tulad nila, na dahil si Matibag ay isa sa mga witness ng prosecution, okay, hindi makarating kasi meron daw engagement sa bayong lugar yung engagement niya. But anyway, ngayon, nagsalta siya dito na, okay, ito, imbestigahan natin dahil during that time, parang ni Alan Cayetano, ng DFA. Di ba? So, imbestigahan nyo. Yun ang sabi ni Alan Cayetano. And now, based dito sa mga nakaraang balita na ang nasasangkot dito ay si Vince Dizon, okay? And even yung Greg Garcia. Okay? Ano sinasabi dito, mga palangga? Okay, wait a second. Ano ang sinasabi dito? Okay, here we go. Alright, basahin ko lang yung article. Alright, sabi dito, the master builder, okay, Dizon's primary responsibility was the fast-track development of New Clark in Capas, Tarlac. So the master builder is si Vince Dizon, na tao na ngayon ni Bangag, na dati ay nasa puring-puri si Pangulong Duterte. Mamaya magpe-play tayo ng video.
Alright, ang sinasabi dito sa article, because the Philippines needed world-class venues, Dizon and the BCDA pushed a Malaysian firm, which is the MTD Capital, Berhad, to build a brand new athletic stadium na yun, binanggit natin kanina. The hub of the games, okay, I think, ano natin yan. And there's another thing. Okay. Alright. The legal fallout, because the construction was rushed to meet the SEA Games deadline, the procurement method skipped standard timelines. In 2020, Dizon and several other officials faced severe scrutiny alongside graft and malversation complaints from anti-corruption groups. The allegations claim the joint venture deal bypassed standard public bidding and lacked proper initial budget appropriations, according to Inquirer. So, imbestigahan nila to. Ang imbestigahan nila, yun ngayon ang inappoint ni Bangag. Then, Greg Garcia, okay, the third, according to the article, played a dual role behind the scenes of the 2019 SEA Games, heavily connecting the event's venue infrastructure with its creative opening ceremonies. Ano yung primary position siya? BCDA chairman siya, working directly alongside Vince Dizon. Okay, Garcia served as the chairman of the board of the Basis Conversion and Development Authority, or BCDA. In this role, he was part of the leadership responsible for fast-tracking the building of the New York Clark City Complex. Alright? So ngayon, mga kababayan, sa article, the particular government official who was directly in charge of handling 2019 SEA Games was Alan Peter Cayetano. Throughout the entire preparation, the execution of the Games, he transitioned through a couple of major government roles. He began laying the groundwork for the Games while serving as the Secretary of Foreign Affairs. Okay, question is, sabi ni Alan Cayetano, he's willing to be investigated. Pero tignan mo, sinabi niya rin na ang mga nasa likod nung time na yon ay ang nakaupo na kay Bangag. 'Di ba? Pero definitely, ang pupuruhan dito, si Alan Cayetano, ipapalalagpasin at hindi iimbestigahan yang si Dizon sa DPWH at itong si Greg Garcia. Kasi kung gusto yung imbestigahan ni Matibag, for sure nabasa niya na nasulsul kung talagang honest to goodness investigation, nakalagay na ang pangalan ni Greg Garcia dyan at nitong ni Vince Dizon. Pero bakit si Alan Cayetano lang ang pinuporterya? Kasi nga, gusto na lang ikukulong yan sa susunod. Para wala na nga kalaban sa impeachment. Sabi ko nga kanina, imbis nang imbestigahan ang flood control project na ninakaw ng mga bangag, eto yung gusto nilang imbestigahan. 'Di ba? Anyway, mga kababayan, yes, magpa-fabricate ng story, kunyari mag-iimbestiga, magagastos na naman ng pera ng bayan sa mga task force na yan. Alright? Kasi nga, mga palangga, ito yung sinasabi natin na O-plan, eliminate the enemies. O-plan, horos nila. 2023 pa natin sinasabi to, uubusin nila ang mga naninindigan. Uubusin nila ang mga makikita natin na pwedeng kaalyado ni Inday Sara. Uubusin nila yung mga lumalaban sa maletagang. Yan ang katotohanan, mga kababayan, paulit-ulit, everyday. Ito ang gagawin ng Marcos Jr. Gurgurin kayo lahat. Ulit-ulitin ko yan. Gugurgurin kayo, ikukulong kayo, katulad ni Senator Marcoleta, ni Pangulong Duterte, Inday Sara, na ginagawang legal ang kanilang illegal na gawain. Lahat kayo, pwede kayong gurgurin ng mga nananaksak na lang dyan anytime, katulad ng pinakita natin. Wala na kayong kaligtasan, wala na kayong peace of mind. Dahil ang krimen, kaliwat kanan, uubusin lahat kayo na mga naninindigan. Yes, Attorney Baligod,
Ayan, may warrant of arrest. Lahat hinahanapan ng butas. So kaya sana maging makatotohanan yung mga Muslim brothers and sisters namin na kayo talaga yung dapat naninindigan. Dahil kayo ang unang lahi na isinilang sa Pilipinas. Unless na maghiwalay ang Mindanao, maging ibang bansa kayo, dapat nga ipaglaban nyo na lang yan. If I were you, sa Mindanao, ipaglaban ninyo. I don't know. Kung kayang baliin ng mga bangag ang konstitusyon, hindi naman kayo babali ng konstitusyon. Magkaroon kayo ng sariling bansa dyan sa Mindanao. Possible yun. Di ba? Manindigan kayo dahil ang mga Muslim brothers and sisters natin, kilala yan sa may mga paninindigan. You have to do something. Sabi ko nga, yung nabasa ko, somewhere, na kung ayaw daw manindigan ng mga polis at ng mga sundalo, I mean, hindi ipagtanggol ang bayan, sila daw ang magtatanggol sa bayan. Ipagtanggol nyo na po ang taong bayan. Maawa kayo sa taong bayan. Sobra. Sobrang nangyayari. Kaliwat kanan ng krimen. Nag-adjourn na ba yung mga maleta hearing? Hindi ko na sila nabalikan. Anyone? Nag-adjourn na yung mga demonyo? So, mga palangga, habang patuloy na nagsisinungaling ang mga tagapagsalta, si Clarissa Taratara, adjourn na, okay? Hindi na nakabalik ang mga maletagang, okay? Patuloy kayong nahihirapan. Recently, anong sabi ni Clarissa Taratara ng, I think 2 days ago, no? Hindi tayo nakapag-vlog. Na sinasabi niya, yung baha, di ba? Yung bumaha. Ano ang sinasabi niya doon? Ang reason daw ng baha, yung mga nagtatapon ng basura sa jeep, yung mga sumasakay ng jeep, tinatapon yung basura at yung mga nagtatapon sa mga, mga barabarangay. Kaya daw, maglalaan daw sila ng mga CCTV para hulihin. Kita mo ang kaputang inahan ng Bangag Administration. Gusto nilang sino nakanood nun? Gusto na ngayon ipasa sa mga nagtatapon daw ng basura sa jeep. Yung pag sumasakay ka sa jeep, tatapon mo, di ba? May mga tao talagang ganun. Pero ako sa totoo lang, bata pa lang yung mga anak ko, tinuturuan ko na pag may candy kayo or something, ilagay nyo sa bulsa ninyo. Yung balat ng candy. Or anything. Kasi may nakikita naman talaga tayo, even before, na nandiyan ako sa Pilipinas, na tinatapon na lang yung mga anything, soda or whatever, walang disiplina. Pero hindi yan pwede sabihin na yun ang dahilan kung bakit bumabaha. Yan yung sinisisi ng bangag na administrasyon na ito. Nasabi dahil sa baha na naranasan nyo, my God. Mga kababayan, ang magnanakaw, ang Marcos Jr. kaya may baha. Ang magnanakaw, si Sandro Marcos, yan ang expose ang pag-amin ni Zaldico. Kaya may baha sa Bulacan, sangkot si Joel Villanueva sa flood control. Si Kilay at marami pang iba, maletagang, kongresista maletagang, sa Senado, ang mga gabinete, yung dating DPWH si Bunuan, na gusto lang state witness, kaya may baha dahil ninakaw nila ang infra projects. Ang pera para sa infra projects. Kaya ang gagawin na lang nila ngayon, kukulungin nila yung mga naninindigan. Right, bote ng candy and bottle. Pero you know what? Kahit na, although dapat hindi ginagawa yan ng taong bayan. Kung, di ba, may mga Metro Aid ba? May mga naglilinis ba sa kalye natin ngayon? Di ba? Kung ang gobyerno ay pinupondohan yung kalye natin na linisin talaga at magkaroon ng mga awareness sa taong bayan na huwag magtatapon, turuan niyo yung mga anak niyo ng mga balat ng candy o bote ng soft drinks or whatever, yung mga plastic. Pero hindi yan enough para magkaroon ng baha na abot hanggang langit. Nagets nyo? 'Di ba? Ang dahilan kasi ninakaw nila ang pera ng bayan. Dahil yung mga ghost project na in-expose, isa sa mga in-expose ni Manong Chavit Singson, na instead na ganito, kunyari, ganito kakapal,
yung mga kalsada kalsada, ayun 19 na pulgada ba yun? Nagiging kalahati na lang na pulgada kasi ninakaw or mga putik-putik or hindi pa nga natatapos yung mga project kasi ninakaw na ni Sandro Marcos. Ninakaw na ng mga huyawa. My God, mga kababayan. Sabi ko nga, I don't know kung saan kayo pupulutin. Alam mo, nakakatakot yan. Baka sa susunod na baha, talagang totoong hanggat langit na, patay na kayong lahat. Right? Ito yung nakakatakot. Kaya shout out sa ating mga Muslim brothers. Kung totoo yung nabasa ko, na ipagtanggol nyo ang Pilipino, gawin nyo na po, ipagtanggol nyo na ang Pilipino. We can't wait. You do it now or never. Sabi ko nga, kayo ang unang lahi sa Pilipinas. Kami dito ay mix na kami. Tama ba? Mag-agree ba kayo? Tayo nalahian na tayo eh. Lahing Espanyol na ang iba sa atin, lahing, kumbaga mixed breed na tayo. Kaya ang iba, ayaw manindigan, very Americanized. Diba? Puro inarte, puro kaputahan ang ginagawa dyan sa Facebook. Ayaw manindigan, yung mga kabataan natin very westernized. Very westernized ang mga drama. Magsimula sa mga artista, pa-islang-islang. Puro na kaletsyhan. Sabi ni Ron, deserve daw bain ang Pilipinas, lalo na yung sa Luzon para lumabas yung mga tao. Oo nga, sabi ko nga, kaintay niyo pa bang bumaha abot langit nang hindi na kayo makapanindigan? Kasi pag bumaba na abot langit para ng Noah's Ark. Buti sana kung may arko kayo, katulad ni Noah na maliligtas kayo. Eh kung wala kayong arko, patay kayo. Right? So you just wait sa baha na hanggang langit bago kayo manindigan. Sana nga bumaha hanggang langit sa Malacanang eh. Kung dapat may bumaha hanggang langit sa Malacanang, doon dapat bumaha sa mga bahay ng mga kawatan. Kawawa naman kasi kayo eh, 'di ba? Kayo talaga yung kawawa, kayong mga ordinaryong citizen. Dahil ang mga politiko, they can fly. Yung iba, yung ibang mga kongresista katulad ni Kimbo, okay? Nasaan na yung mga kawatan o baka nakalaya sa si Kimbo kasama ang pamilya niya? Sino pa? Anytime pwede sila makalayas kasi yung iba sa kanila may mga eroplano. They have money. Eh, ikaw nga palangga wala kang passport. Paano ka makakalayas? Wala kang pera, wala kang pangkain. 'Pag binaha ka, mag-aasa ka lang dun sa ayuda ni Bangag na nakalagay 10 kilograms sa packaging, pero underweight pala. Nakita niyo ba yon? 10 kilograms ang ayuda pero tinimbang ng ating kababayan, 8 kilos lang. Na-short pa. Dinakaw pa yung 2 kilo. Siguro ang ginagawa nila yan randomly. Sino ang nag-packaging niyan, nag-package niyan? Sino ang supplier niyan? Sila-sila rin. Baka mamaya assistant secretary, undersecretary, o secretary ni Bangag kung saan kinuha yung bigas na yan. Imagine mo, double dead kayo. Double trouble, triple dead. Pera niyo na nga ng bayan yon, yung ibinigay sa inyo, kawawa kayo, nagpila-pila kayo sa ayuda, minsan may namamatay pa tayong kababayan dahil inaatake sa puso. Pagdating niyo sa bahay, yung 10 kilos, 8 kilos lang pala, ninakaw pa ng walang hiya. Diba? So ito yung inyong ito yung inyong mga kababayan. Ito ang yung nakakalungkot. Ito yung nararanasan ninyo dahil hinahayaan ninyong bangag ang presidente ninyo. But ako, hindi rin ako, actually, kahit sa ganitong pangyayari, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Kasi baka may manindigan talagang madami at tapusin na lahat ng magnanakaw. Right? Then sumabay na kayo sa manindigan. Lalo na kayo sa Maynila. Diyos ko po, kayo ang number 1 na biktima dyan eh. Sa Maynila, dapat kayo ang una-una na sumisigaw ng tama na, dapat nang panagutin ang mga kawatan. Dahil kung hindi kayo talaga
hindi kayo talaga maninindigan, then it's up to you. Right? Under the maleta spell ang lahat ng mga politiko na dapat ay nagpoprotekta, sabi ni Duchess Fiona. Alright? Sabi, solid Maharlika nako, yeah. Okay. May pahandaan pa ng lechon sa mga korap, humanda pa sila. Yes, sabi ni Ron. Yeah. Ngayon, di ba, nasa Singapore. Wala na talaga. Actually, sabi ko nga, para tayo may ikolalia. Paulit-ulit nilang binabanggit ang issue kay Inday Sara, ilang taon na yan. Di ba? Taon na. May isang taon na nila, inuulit-ulit yung sinabi ni Inday Sara. Imbis na mag-focus sa inyo. Walang focus. Kasi lahat nakafocus sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Walang mangyayari sa inyo. Tignan nyo ngayon, yung NBI, well, kasabot ng mga lahat yung mga yan. Ombudsman, sabuatan yan sila lahat, mga kababayan. Oh, anyway, live si Inday Sara. Teka lang. Pakinggan natin. Inday Sara, anong sinasabi dito? Tapos na. Okay, tignan natin, mga kababayan. Press con. Panoorin natin together. Okay. think that is something for the court to consider Magaling na, to, no? si But Atty. obviously, Poa. as I said, I respect Congressman Diok. No? I have the utmost respect for him, to be honest. No? So he has his position, I have my position, meaning the prosecution has their position, the defense has its position, so it's up to the court. Sir, ito kang binabasa doon sa oral arguments. Opo. Nag-inform ko ka. Ano ba yun? Kabisado mo ba sa... I think it's personal preference. Nahihirapan po kasi ako pag nagbabasa ako because it's distracting for me. So Magaling siya. talaga naman pong kahit noon ganun po talaga ako. No? Hindi ako nagbabasa. At sa regular courts, hindi rin po talaga ako nagbabasa. Sir, what would be your preparation? But sorry. Ibig sabihin, Alis matalino siya. kasi baka Magaling. misconstrue, no? It's really a personal Alam niya preference. yung It trabaho doesn't niya, mean alam that niya ginagawa it's niya. better na wala kang binabasa. No, I'm not saying I'm good kasi may binabasa. Wala akong binabasa or may binabasa ako. It's just personal preference. Each lawyer has his or her own style. As you can see, some lawyers, kahit may binabasa, ang ganda naman ng delivery and very coherent. So it's really irrelevant kung may binabasa o walang binabasa. It's just a matter of preference for each lawyer. Malaking bagay nang wala kang binabasa. Go ahead. Ibig sabihin, you're better than them. You're smarter than Eva. Than the malitagang. Well, right now, as I said, we're just shifting gears because I think after Director Matibag, we will proceed with Article 1. So now, of course, we're focusing on Article 1. Although we're prepared for it, syempre, as the trial goes, parating naman may fine-tuning yan here and there. So that's what we'll be focusing on. What are your hopes for the upcoming decision on Monday on the motion of the prosecution to subpoena the... Siyempre po, kung ano man yung naging posisyon natin, sana we were able to justify it. We were able to show that, the issue on relevance, we discussed the issue on relevance, we discussed the issues on the various laws that prohibit certain disclosures. But whatever happens, we'll take it as it is, and we always submit ourselves to the wisdom of the court. And then also, kung hindi man natin magustuhan, there are always going to be legal remedies available. Kabilang sa legal remedies. Supreme Court. Well, sir, it's too early to say. Wala pang decision. I don't want a clickbait soundbite, So I'm not saying anything right now. Those are all on the table, but there's nothing has been discussed. It's too premature, and plus, all of these things will have to be discussed with our client. Mas simple majority na nga kailangan para. I think so. Pag motions, no, I believe so. So what you're saying, attorney, there are legal remedies kung hindi man... Again, sir, I've already mentioned. I don't want a clickbait. I'm sure everyone's asking for a soundbite, and I'm not going to give you that soundbite. Thank you. Thank you. All right. Okay, no soundbite today para sa mga ulaga. All right? Paano ko tatanggalin yan? All right? So yes, mga kababayan. All right. So magaling talaga yung mga abogado ni Inday Sara. All right? Magaling talaga. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, nakaprograma na yung mga yan.
Hindi na nga nagbabasa yan ng mga yan, yung mga yung about the case. Sabi nga ni Senator Pia Cayetano, siya talaga binabasa niya, although sabi niya part talagang trabaho nila, pinagpupuyatan niyang basahin yan. Pero yung mga maletagang, hindi na nila binabasa. Bakit? Ba't sila maghihirap magbasa-basa dyan, mga palangga? Eh kahit naman alam nila, hindi kahit naman alam nila. Alam nila yung plano, kasama sila eh. Impeach Inday Sara no matter what. Wala ng effect kahit gaano kagaling si Attorney Powa, gaano kagaling ang depensa, si Attorney Sison, si Binluan, si Narvasa, kahit gaano sila kagaling. Wala na yang effect sa maleta gang. Kumbaga, nakaano na yan, nakaukit na sa kanilang mga utak na mga maleta gang na i-convict si Inday Sara. The reason na ulitin natin. Okay? Yes, the case has been decided already, sabi ni Nanette. Exactly. Scripted na lang lahat yan. Kaya itong mga sila si Senator Pia Cayetano, inaaral nila kasi gusto nila ng fair and square. Pero yung mga maleta gang, ulitin natin, mga kababayan. Paano naging fair yan? Doon pa lang yung pag-kidnap nila kay Bato. Doon sa pag-elect kay Alan Cayetano bilang Senate President. Nagsabuatan ng PNP at NBI, nagpadala ng bang doon, kaya nagkagulo. Then, ano nangyari? Gumawa sila ng illegal na quorum na 12 lang. Ano nangyari? Inelect nila ng unconstitutional si Gatchalian na mukhang tau-tauhan dyan. Nung first day, wala pa siyang wala pa siyang laptop. Papel lang, kaya nagbuka siyang tanga. Ngayon, may props na siya. Nakita niyo ba yon? Nag-laptop ni siya, kunyari, bisi-bisihan. Kunyari, mayroong tinatrabaho. Pero, naglagay lang siya ng props. Siguro sabi nila, o sabi ni Satanas, uy, Gatchalian, maglagay ka dyan ng props. Kunyari, nagko-computer ka, bisi-bisihan ka, para hindi ka magbukang tanga. Kasi yung unconstitutional presiding officer na si Kilay, di ba? Yun siya presiding officer eh. So, anong gagawin mo dyan? Kaysa magbuka kang tanga ka dyan, kailangan naman magsulat ka dyan. Kasi nakikita, magsusulat-sulat ka kunyari, ano isusulat mo? Bobo ka? So, naglagay ng laptop para kunyari, click, dadadadadan, kunyari, anong tinatrabaho niya? Ba't siya, call center agent? Na kunyari, nagta-type ng ganon? Anong sinisearch, anong ginugoogle mo? That supposedly, kapag ganyan, dapat nakikinig ka sa mga nagsasalita. Hindi para lang may masabi, nagtatanong si Kilay sa both parties. Nagko-computer ang putang ina. Nagko-computer ka? Asan yung, nasaan yung mind mo? Supposedly, makinig ka doon sa nagdidebate. Bakit ka nagko-computer? Gago? Props yun. Wag tayo. Wag tayo, mga palangga. Yes, Marcel, flower-based lang talaga siya. Parang kunyari, may pansinin nyo, first day of hearing, hindi ko na-check yung second and third day. Basta napansin ko lang ngayon, meron siyang laptop. I-google nyo. Gawin yung yan. Bigyan ko kayo ng idea kung hindi nyo pa napapansin. O, gawin yung yan. Gawin nyo ng content. O, laptop ang gago. Kunyari, bisi-bisihan. Yes. Ngayon, ulitin ko. Itong si Matibad, nagbuo ng task force para doon sa cauldron na yan sa 2019 SEA Games na ang mga posibleng kumita ay si Dizon. Kumita talaga yan. Okay? At si Greg Garcia. Sila yung mga nasa likod nun. Pero ang flood control, walang ginawa na task force si Bangag. Yung ICI niya na wala naman siyang napakulong na malalaking sindikato na katulad ng kanyang mga gabinete kasi nga magkakasabwat sila. Ulitin na natin, gas-gas na nga yan. The same na pag-uulit nila sa sinasabi ni Inday Sara o pag-impeach sila kay Inday Sara. Yes, Rebecca Ugata, no? Parang gago, no? Gawan nyo nga ng AI yan.
Kunyari nagko-computer ang gago. Nagko-computer. How can you focus na makikinig ka sa bawat panig na nagpapanggap ka na busy-busyan kang call center agent ka or clerk ka o secretary ka? Right? Yeah, mga kababayan. That's the real deal right now. So you have to do something. Sa akin mga palangga, talagang mga Muslim brothers natin and sister, manindigan na po kayo. Sumama kayo. Sumama kayo sa pag-gather para iparinig ang inyong nararamdaman. You're very important sa panahon ngayon. Right? Sabi ni Tech, feeling genius. Kaya naging genius yan. Kung genius siya, sana siya nag-preside. Kawawa talaga mga tao, sabi ni Sofia. Corrected by... Bangag admin, puro script. Sabi ni Mylene. Cuddle Summer, yes. Anyway, Maydon, yeah, that's all about it for now. So, sa nag-aabang, sa sagot ko kay Bitag, napipit-pitin ko yung itlog niya. Maiksi lang yung sagot niya, pero mas marami akong sagot. Nag-fake news. Oy, Bitag, bukas ka sa akin. Alright? Yung mga binanggit mong kasinungalingan at ang mga binanggit mong walang kakwenta-kwenta, I'll deal with you tomorrow. Because it's 3 a.m. now, my time. Okay? You talk about your bullshit, your own terms. I'll answer that tomorrow na gusto mo ng own terms. Sasampalin kita uli ng katotohanan, pipit-pitin ko yung itlog mo ng pinong-pino. Bukas na yan, abangan nyo. Kaya mga palangga, sana, sabi ko nga, manindigan kayo, patuloy ninyo yung panindigan nyo kung hanggang kailan. Sobra na po. Ayan, nagabang na si Marshall. Abangan nyo po bukas kung paano ko pipit-pitin ang jetlog ni Bitag. Kaya naman, I'll see you again tomorrow. Mwah, mwah, mwah.